Nadismaya ang mga senador sa opisyal na inaakusahan ng pambabastos ng tatlong babaeng dating OFW sa Saudi Arabia. Emosyonal naman ang tatlong biktima sa pagdinig, pero mariing itinanggi ng opisyal ang kanilang mga akusasyon. Nakatutok si Jam Sisante. Mr. Villafert, naalala mo pa ba ako? Yung ginawa mo sa akin. Naalala niyo po ba? Mangiyak-niyak ang OFW na si Michelle nang tanggalin ang takip sa mukha at komprontahin si Assistant Labor Attaché Antonio Villafuerte. Nabastos daw si Michelle sa pananalita ni Villafuerte nang hinga niya ng tulong matapos tumakas sa ng maltratong employer. Wala po akong pamalit ng underwears ko po. Since siya po yung case officer ko, saka alam ko po yung number niya, sa kanya po ako nanghingi po. Sabi ko, sir, meron po ba nagdo-donate dito ng mga brat panty, ganun po, mga underwears po? Yan, hindi ko alam eh. Sige, pero magpapabili na lang ako. Bago po dumating yung underwears po, nag-text po siya sa akin. Sabi niya po sa akin, nandiyan na yung salungki mo, saka yung salungso mo. Inamin naman ni Villafuerte na ginamit niya ang mga terminong iyon, pero paliwanag niya. Yung salungso o salungki, yan po ay Tagalog. Wala po akong ibang intention. Yun po kasi yung natutunan namin sa Tagalog na subject namin. Pero hindi bilib ang mga senador sa kanyang paliwanag. Kahit kailan hindi ko na-encounter yung salungso at yung isang salita. Kahit kailan hindi ko na natutunan yan. Baka ikaw lang nag-invento ng salita na yan. Alam ko yung salampuit, Silya. Bakit gano'n ang klase ng pagtitext mo sa babae na humihingi lang ng iyong tulong? Intelihente naman kami dito eh. Kaintindihan namin yung mga ganyang gawain. Imagine, you're a CPA, you're a lawyer, you're a well-educated person, di ba? Yung kausap mo, babae. Pero higit sa mga pananalitang nakabastos kay Michelle, sinubukan din daw siyang halayin ni Villafuerte sa loob mismo ng opisina ng Polo noong Mayo. Nung naisandal niya na po ako, bigla niya po akong hinalikan. Nakalabas pa po yung dila niya. Nahagip niya pa nga po yung labi ko, pero umiiwas po talaga ako. Sir, bakit mo makakita sa atin? Gumagano na lang po ako. Sir, wag po. Isang dali lang to, sabi niya ganun. Tapos nung pangalawa, ito na po yung kamay niya. Hawak-hawak niya na po yung dibdib ko po. Nilalamis niya na po yung dibdib ko. Inaangat niya na po yung abaya ko po. Nung inaangat, sabi ko, sir, tama na po, sir. Tinulak ko na po siyang ganun. Mariin itong itinanggi ng opisyal. It did not happen and it could not happen under the circumstances, and it is supported by official record. The logbook says, I arrived in Polo at 6 o'clock in the morning. I'm waiting for the driver because that is our agreement that my service vehicle will be used in repatriating the OFW to the airport. Bukod kay Michelle, may alegasyon din ng dalawa pang OFW na sina Annalisa at Angel ng pambabastos laban kay Villafuerte. Nangyari pong panggagahasa sa akin ng employer ko. Ang tanong niya sa akin, "Nirape ka ba talaga? Saan ka tinira? Sa harap or sa likod? Masarap ba makipagtalik ang employer mo? At malaki ba ang ari ng employer mo?" Tama ba yung narinig ko sa kanya na nanggaling mismo sa'yo na ang tanong mo sa kanya, hinipuan ka ba ng amo mo? Nung sinabi, ano ba sinagot mo kung hinipuan ka ba ng amo mo, Annalisa? Ang sabi ko po, sir, hindi po. Tapos ang sinabi mo raw sa kanya, pwede bang ako na lang ang humipo dyan? Yun ba yung sinabi niya, Annalisa? Opo. Itinanggi rin ito ni Villafuerte. Imbento lang daw ang mga akusasyon. You don't know nothing about it. B, I was not able to serve them well in their case. Huh? That's why they're trying to go back on me. Sa dami po ng problema sa Riyadh, napakarami pong mga lumalapit na may mga pagkakataon na hindi na natin kontrolado. Hindi rin daw bilib ang mga senador kay Labor Attaché Adam Musa dahil kulang daw ang aksyon nito sa reklamo ng mga naabusong OFW. Klarong-klaro na sa akin na
kailangan palitan na ang mga opisyalis doon, lalo na si Musa at si Villafuerte, at kailangan maibago ang sistema. Sa susunod na pagdinig, bibigyan ng pagkakataon ang mga nag-aakusa at ang inaakusahan na magpresenta ng mga testigong susuporta sa kanilang mga pahayag. Pag-aaralan din daw ng mga senador kung may mga batas o polisiyang dapat amyendahan para maiwasan ang mga insidente ng pang-aabuso ng mga opisyal sa mga OFW. Jam si Sante, Nakatutok, 24 Oras.